Alright mga kalyabes, so nandito tayo ngayon sa luxury village dito sa may Angono, Rizal. At meron nga tayo ditong isang subscriber na nasa ibang bansa po siya. At gustong papatingnan yung kanyang sasakyan na Suzuki Vitara. So kung ano man ang maging issue nito, ayan, tara, samahan niyo po ako at ating huhulaan sa ating bulang kristal. Ayan, napakakalinaw ng aking bulang kristal. Alright, so yan mga kalyabe, abangan po ninyo. Alright mga kalyabe, so ito na yung kanyang Vitara. Ayan, so sa gulong pa lang, mamahalin na, naka all-terrain. Talagang pangharap sa bundok to. Ayan, problema nito is aalamin pa natin kung ano yung naging issue. Ano pa? Susi. Ano sa kanya? Hindi susi natin. Dito. Akala ko yung susi nito yung sasakyan eh. Yan sa mga kalyabe. So inantay lang natin si Busing kasi may kumuha lang ng gasolina para matesting natin to. Baka po yung yung ilaw niyan dito sa likod natin. Kaya tinatanggal ko yung battery. Naka-ilaw lang siya perme. Oo. Dito yan sa dito yan sa May umitik eh. sa pakan. Ayan, buksan ko ang tangke. Bukas na tangke. Ayan mga kalyabe. Ayan, sa mga naka-encounter na hindi na mamatay yung ilaw, ayan yung brake light switch dito. Ayan, brake light switch. Brake light switch po ang problema niyan mga kalyabe. Kapag hindi na mamatay ang ilaw. Ayan, kagaya niyan mga kalyabe. Ayan. So ang problema niyan, itong switch hindi siya abot. Right, so update ko kayo mamaya. Right mga kalyabe, so check ko muna tong brake light switch niya kasi hindi na mamatay yung kanyang preno. Ayan. So dito tayo banda. Medyo madilim yan mga kalyabe, so sana makita nyo yan. Putol pala. Ayan. So naputol pala tong kanyang stoplight switch mga kalyabe. Aray ko, tigas. Ayan. Namatay boss no? Ito. Putol. Sira na yung sa akin. Putol. Ayun hiwalay. Ayun
So ito mga kalyabe, yan ang naging problema nitong preno niya. Putol ito. So nakahiwalay na to doon sa kanyang housing. Kaya tuloy-tuloy yung ilaw. Right. Ayan. So may gas na. Pero susi boss. Ayan, tapos titesting natin pa-start mga kalyabe. Ayan si mga kalyabe na mamalya siya. Check natin dito mamaya. Baba muna natin baka mag-lock. Walang reaksyon. So may action yung Tono lang. May reaksyon. uno. Roosters 4 wala. Palitin ng spark plug mga kalyabe. Bago spark plug nito. Ayan. Patay muna natin tapos titingnan natin yung mga spark plug ng mga kalyabe. Kasi uno na lang yung nagre-response. So ito kasi mga kalyabe, mission na yung magdadala ng kanyang andar. So kapag mahina na yung spark plug natin, may tendency magtaas baba din ang ating idle. Ayan. Yan o. Namamatay. Pag sinatakan mo yung treno, mababa ka. Kung bababa siya at inapakan to, may singaw tong hydrobox nyo. Pero nilagyan na ng brake booster eh. Itong spark plug, uno lang meron. Wala, sa spark plug to, check natin muna spark plug. Spark plug, papalitin mo. Alright, tingnan natin sa spark plug na yan. May mabilihan, malapit bilihan dito. Titingin ko yan. Tanggalin mo spark plug dyan. Yan mga kalyabe, babaklas muna tayo ng spark plug para makita natin to. Ito muna, isa lang muna. Tingnan mo kung basa na lang is. Higit isang taon, as is, yun pa rin yung nakakabit simula nung buhay. Tagal na nga. Wala na. Ayan.
Yung uno, tanggalin mo. Kukumpare natin. Iba yung dulo nun eh. Palitin. Palitin Ayan daw na siya. spark plug. Palitin daw spark plug. Oo, tinitignan pa nila. Sinisilip pa nila. Mga kalyawi, comparison natin yung kasi yung uno niyan ay may reaction. Kumpara natin dito sa dos. Ayan. So maganda-ganda tong sunog ng uno. Ayan o. Ito hindi. Ayan. Tapos pag napalitan natin to ng spark plug mga kalyabe, saka natin paandarin. Bubuksan din natin to pala yung kanyang distributor cap. Baka kasi puno na rin siya ng Temperature gauge kaya po. Hindi siya umaangat. At temperature gauge. hindi siya, baka puno na rin siya mga kalyabe ng corrosion. Alright, so tingnan muna natin to. Alright mga kalyabe, at yan na, nabaklas na natin yung kanyang mga spark plug. So mamaya ililinisin natin yung kanyang throttle body. Ayan. Naiikot pa ba dito? Ito ah. Sinapian lang ng kahoy. Dumi. Ngayon sa mga kalyabe, yan ang dahilan kung bakit nagtataas baba, taas baba yung kanyang minor. Ayan. Duminin yan. Babaklasin yan mamaya. Isipin nyo mga kalyabe, oh, puno ng carbon. Yan, ito yung adjustan ng kanyang idle up kasi. Mamaya lilinisin natin, papakita rin natin sa inyo. Alright. Alright mga kalyabe, so nakita nyo yan, dumi na yan. Ayan. Ayan. So yan ang dahilan kuminsan din ng pagtaas baba ng ating RPM. Ayan, tingnan nyo, corroded na siya. So lilinisin natin to ng maigi. Ayan. So yan, susi. Dito. Susi lang. Dito sa akin. Kaya mga kalyabi, lilinisin natin ng maigi yan. Kita nyo, grabe ang build up ng dumi.
Ayan mga kalyabe. Sa pagbuga nito, ingatan nyo yung mata nyo mga kalyabe. Ayan siya. Aray ko. Alright, so update ko na lang kayo mamaya mga kalyabe. Sana kaya. Kakayanin ko dito. Para kitang kita nyo. Ayan, okay na. Ayan na, nakapasok na yan. Tapos ikutin lang yan. Ikutin nyo ng ikutin. Baka maikot pa ng iba. Ayan, nakita nyo mga kalyabe. Ayan na yung dulo niya. Ayan, so dumagos. Ganun lang yan, dinadaliri lang yan. Kumbaga, git finger na lang. Ayan siya, tapos yung sakit niya ito. Yung sakit niya is ipapasok nyo lang dito. Eko, ang hirap talaga mga kalyabe mangapa. Di bale sana paggabi ako nangapa. Ayan. Boss, patingin nga boss kung umiilaw pang likod. Wala. Ayan. Ayan. Alright, so ganun lang mga kalyabe. Ganun lang kasimple yung pagkabit nun. Tapos itong nut na to, isusuot din natin ito doon. Baka isuot pa ng iba, maunahan tayo. Kaya tayo na magsuot. Nabidyoan ko para makita ng gumagana. Ayan, so pabidyohan tayo ni Bossing para makita nyo na gumagana. Ano ba ito? Ayan, nakabidyo yan. Nakapas na yan. Bukas, patay. So kanina, permanente siya, di ba? Ito ba tutok nito? Hindi. Kabila. Yan. Ayan. 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 Gumagana na. Patay. Ayan. So kanina kasi mga kalyabe, permanente yan. Permanente na nakailaw siya. Kaya doon sa kanyang switch, sira ng loob, grounded na sa loob. Kaya pinapalitan na natin. Ayan. So dito, kakabit natin muna yung nut. Para dito yan sa labas. Ayan. Siyang magsisilbing stopper para hindi gumalaw-galaw ito.
Right. So update ko na kayo mamaya, papakita ko lang sa iyo pag nakabit ko na. Medyo mahirap talaga. Ayan na, kinabit na natin yung kanyang throttle body. So, hiro ko lang camera. Dosi bala. Yung clip kanya. Lungos lang, lungos. Lungos? Ito yung aircon dyan, wala na rin. Oh. Pwede makahiram ng patungan. Patungan. Kapakan? Oo, kapakan. Right, mga kalyabe. Ayan, isa na lang. Ano? Price nga natin malaki. Ay. Yeah. Okay. Yes. Alright.
Tornilyo ng ano? Na Dito, spray na to. na-spray na yan. Akin na. Siyete. Yan naman po ka na. Ha? Right. Tama. Isa lang Gis, sa taas. Dito. Ayan sa mga kalyabe, so nakabit na natin. So tinantay lang natin ikakabit dito ang tubo para matesting na naman natin ulit kung okay na ba yung kanyang minor. Kasi mag-a-adjust pa ako doon ng idle niya may mga kalyabe. A-adjust pa tayo ng idle niyan. Yung sensor. Brake Brake sensor. doon sa likod sa loob yan. So yung sa spray ng mga kalyabe, ito yung naging problema. Ayan, ito na, bago na to. So papalitan lang natin. Yung socket nya is same pa rin. Yun pa rin ang gagamitin natin. Ayan, ito yung luma. Ito yung sira. Kaya ayaw siya stop mamatay kanina kasi diyan ang may problema sa switch na yan. Right. So dito sa pagkabit nito mga kalyabe, papakita ko sa inyo, dala ko ng ilaw. Ayan. Kasi madilim mga kalyabe, hindi nyo makikita kapag hindi natin siya iilawan. So ang gusto ko kasi mga kalyabe is yung makita nyo din mismo kung paano ikabit. At least dyan, kahit i-DIY ninyo ay kayang-kaya ninyo gawin. So ayan. So sa pagkabit dito mga kalyabe, tanggalin lang ninyo yung nut, itong nut na to. Ayan, tanggalin nyo lang yan, ilalaglag lang yan. Tapos dito, ayan, ewan ko lang mga kalyabe kung makikita nyo dito,
Kung makikita nyo, sana makita nyo dito. Ayan, dito lang po yan. Sana makita nyo, no? Hindi ko lang sure kung makikita ninyo to. Hirap kasi ako. Padukot kasi ito mga kalyabe. So hindi, huwag niyo ipilit pag matigas. Kasi ito mga kalyabe, malambot lang to, thread lang to. Ayan siya, ganyan na posisyon niya mga kalyabe. So hindi pa sintro, kaya tumatabingi lang. Ayan, tingnan ko lang muna yung kanyang thread. So tama naman. So ipapakita ko lang sa inyo mga kalyabe, medyo masikip talaga. Hindi ka talaga pwedeng makita, hindi ko pwedeng ma-video kasi masikip, mahirapan din ako. Ayan. So kung napansin nyo itong butas na to, ayan, tuturo ko lang sa inyo. Diyan po yan nakalagay. Tapos isusuot nyo lang yan dito. Hindi makahigop tong booster. Hindi didiretso doon sa intake. Hindi uusok yung tambutso. Ayan. So mga kalyabe, ito tatanggalin natin. Makabili ka ngayon nito? Wala yata ngayon yun. Kasi alam ko Mahirap din maghanap ng pyesa niyan. Mahirap ang pyesa nitong ano. Hydrobox yung pinaka issue niya mga kalyabe. So kung ano niyan, Pwede yan. Kung ano niya, total tatakbo din ako ng ano. Doon ako nang bibili nito doon. Ito, mahirapan ako dito maghanap. Mahirapan ka dito. Mahirap to. Iba tong Yung mga parts lang dito, yung mga ganyan-ganyan lang. Pero yung pang malakihan, talagang ano yun. So babaklasin namin at dadalhin. Ngayon to para makanbas yung hydrobox. Tapos anong araw ba ngayon? Sabado? Biyernes. Biyernes. Ayan, baka linggo dito na yan ako. Ayan mga kalyabe, hydrobox main issue. Right. So ayan, naipaliwanag natin sa inyo kung naging issue na. So dito wala na tayo problema sa makina. Yung naging main issue na lang is itong hydrobox. So sira yung hydrobox niya mga kalyabe, singaw. Ayan. Ito pag na pati ang hose mo, papalitan mo na to. Ito, tigas na to. Dalawa. Binibaglag siya. Ito, palitan mo na tong hose mo na to. Malutong na to, tsaka yun sa kabila. Pero yung makina niya, ayos talaga yan. Walang problema ang makina. Tutubig pa nga dito yan. Oo. Yung ano niya na lang, Ito ang body niya, binuksan mo yun. Walang single. yan. So naka-all-terrain to mga kalyabe ang gulong nito. Ayan. Masakit-sakit sa bulsa to. Alright. So yung mga kalyabe, mamaya update ko naman ulit kayo. Alright mga kalyabe, ayan. Tapos pag nakabit nyo na, ayan, ganyan, nakakabit ng ganyan, igpitan nyo lang na ganyan para hindi siya umikot-ikot. Katulad ng pagpaikot-ikot nila sa inyo. Ayan. So yan mga kalyabe, yan na, nakabit na natin yung kanyang stoplight switch. So dito na naman tayo sa labas. Ayan, grabe, ang kintab talaga ng ulo. Walang hiya.
Nasilaw ako eh. Nasilaw ako sa reflect ng ilaw sa ulo ko. Ayan, testing start. Kaya adjust ako dito. So yan mga kalyabe, papaanda rin natin kasi may adjust ako dito. Dapat doon yan sa kabila. Kaya pala naiipit yung kable mga kalyabe. Sa kabila yan dadaan. Oo, dito. Ilalim, sa ilalim sa kabila. Patay mo na, patay mo na. Ayan. Ang kable nito dito dadaan. Kasi naiipit siya doon. Kaya nilipat natin mga kalyabe yung kanyang kable. Okay, start.
Babaan mo. Sige pa, sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Up. Tingnan ang tambutso mo butas ang tambutso. Kaya parang nagbabackfire. Okay na, di ba? Ganda na. Hindi na nagtataas pa ba? Pero nag-ano pa kasi. Gas pa rin, no? Baka mo nga yung preno. Ayan. Bigla siya bumababa. Ayan. Pinapakan yung preno. Lalo na pag na-traffic ako, nakakatakot. Nakakapa ka sa preno at bumaba yung ilaw. May singaw to. Hydrobox. Yan. Singaw yung hydrobox. Pag tinanggal natin ito, tinanggal ko. Sige, start. Hindi nagbabago-bago, no? Steady na. Steady, no? Preno. Ganun pa Steady. rin. Ayan, alam na ko anong sira. Ito mga kalyabe. Ayan, hydrobox ang may problema. Ayan. Singaw yung kanyang hydrobox. Kaya no choice. Kaya pag inaapakan mo ang preno, bagsak bigla yung RPM. Kasi parang ganito yan eh. Pag binitawan ko to, mamamatay. Ayan o. Yan, parang ganyan yan. Singaw kasi opo mo na susi. So mga kalyabe, ito yung pinaka main issue, yung kanyang hydrobox. Ayan. So hydrobox ang problema. Kaya siya biglang bagsak ng RPM. Pag inaapakan mo ang preno, biglang bagsak. Ngayon, kung i-condemn natin yan, titino yung minor mo. Walang magbabago-bago doon. Hindi na yung magbago-bago. Kasi kaya siya nagbabago-bago, imbis na hihigupin niya itong ano siya ng steady lang yung vacuum niya, hindi, hihigop pa rin siya ng hangin. Hihigop siya ng hangin galing sa labas kasi may singaw yung hydrobox. Kaya yung RPM mo Bago-bago. magbabago-bago. Yun ang ano ko rin, namamatay siya pagka. Pero gumanda yung minor mo ngayon nung napalitan ng spark plug, di ba? Nung nalinis yung throttle body. Gumanda ang minor. Ang problema, yung bagsak ng RPM. Ayun Yun ang pinaka-concern ko talaga doon. yan ang pinaka naging issue Kaya natin. hindi siya So ngayon nakita natin, kaya kung napansin mo, preno mo pag inaapakan mo matigas. Tama? Tama ba mali? Matigas ano? Ayun. Ito po yun ang problema. So hindi ko pa yan na-test drive mga kalyabe, pero dahil nga yan, alam na natin kung Yung malabo ko na yun. anong issue. Nose na yun. Saan? Yan. Dito?
Yan eh. Ano yan, bukol na yan. Wala to. Walang problema, walang singaw yan eh. Kasi tinakpan ko lang dito, tumino na eh. Tinakpan ko lang dito, tumino na. Ibig sabihin, ang may pinaka singaw, itong kanyang hydrobox. Medyo mataas-taas ang presyo nito, boss. Di ba original yan? Walang ganyan yan, ano? Mayroon. Ano to eh? Stopper. Big booster daw sa Red booster. Pero nung pinagawa ko sa Pampanga yun, nilagyan lang nila. Dati wala yun. Yan. Kahit tanggalin mo to, ganun pa rin yan kasi singaw ang vacuum. Singaw Nakikita ko yung ng mga ano yun, hydrobox. wala namang ganyan ng original. nilalagyan talaga ng booster. Protection din to. Kasi, alam mo bakit? Pag once na mag-leak yung fluid mo. Alright, so mga kalyabe, ayan na yung kanyang hydrobox. So, ito yung pinaka may problema sa lahat. Kung bakit pag inaapakan mo ay biglang babagsak yung minor. Ibig sabihin ito yung singaw ng kanyang singaw. May singaw ito mga kalyabe. Kasi paano natin malaman, paano nyo testing? Halimbawa katulad nito, nakabaklas siya. Pwede ninyo siyang papaandar at tatakpan ninyo dito. Itong hose na to mga kalyabe, tatakpan nyo lang yan dito. Pag tinakpan nyo dito at hindi na nagbabago-bago yung RPM, ibig sabihin, yun na po yun, sira. So ito. Ang bungakala ko kanina, kaya hinugot ko to, Map sensor. map sensor. So, nung hinugot ko at binalik, okay lang problema. Nagkaroon naman ng aksyon. So, ibig sabihin walang problema yung map sensor. So, at hindi naman, wala naman siyang check engine. Wala siyang check engine. So, doon ako nag-decide na papaanda rin, tapos pinapapakan ko sa kay busing yan. Pinapakan ko sa kanyang preno. Nung inapakan, ayun nga, biglang bagsak ang RPM. Tapos nung hinugot ko na yung hose na to at saka tinakpan, ay gumanda na, tumino na yung kanyang minor. So yan mga kalyabe, simple lang. Hindi natin yan, kadalasan hindi natin napapansin yan. Hindi ninyo napapansin na buong akala ninyo palit lang kayo ng palit ng kung ano-ano. Ang buong akala ninyo ay hindi po nasisira yung hydrobox. Diyan po tayo nagkamali mga kalyabe. Ito po mga kalyabe ay sumisingaw po talaga. Ayan, sa katagalan po sumisingaw po yan. Nasisira po yung hydrobox na yan. Alright, so yan mga kalyabe, at hanggang dito na lang muna yung vlog natin sa ngayong araw. So update ko na lang kayo bukas ulit or sa linggo kapag nadala na natin dito yung ating hydrobox. At saka itong radiator mga kalyabe, sobrang barado na, papapalitan na rin daw ng bago. Ayan, so hanggang dito na lang muna yung vlog natin sa ngayong araw. At maraming salamat po sa inyo, sa inyong walang sawang pagsuporta. Hanggang sa muli, bye bye. Alright, so mga kalyabe, napalaban na naman si Alpo. Doon pa kami galing, oh. Di ba? Napalaban na naman kami. Ayan, shout out. Ito pala yung kanina, nakikita doon sa baba. Walang niya, sabi ko sa iyo, akyatin pa pala natin eh. Grabe yung overview dito mga kalyabe. Ayan, dumaan kami ng Great Wall of Angono, Rizal. Napahaba si Roger eh. Grabe pa namang siko, tapos ahon-ahon. Ay mga kalyabe, oh. Ahon-ahon to. Ayan, naka-tresera lang tayo, naka-tresera. Hirap na hirap ang MUX eh. Doon kami galing sa baba, oh. Mukhang lumatras tong kotse na to, ha. Muntik na mayupi. Ayan, oh. Ganda.
Wow! Ang ganda pa dito mga kalyabe. Ayan oh. Wow! Ah, kaganda naman dito. Kaso kailangan, pag nandito ka tumira mga kalyabe, may sasakyan ka. Oh! Sus! First time ko nakadaan dito mga kalyabe. Kasi pupunta ako sa Tanay. Didiretso ako doon sa pinsan ng tatay ko, doon sa Angono Rizal. Ay sa Agono, sa Tanay Rizal pala. Kaya dito kami dumaan mga kalyabe para mas malapit kasi. Ayan o, ganda. Ganda ng kalsada dito. Oh. Ganda naman, hindi na makaahon na. Oh, pag-alanganin ng person na sasakyan mo dito mga kalyabe, wag na wag kang dumaan dito. Sigurado aatras ka dito. Buti na lang si Albo nakakakondisyon, no? Jer. Kondisyon na kondisyon si Albo. Oh. Grabe, napalaban na naman si Albo. Grabe. Oh. Grabing ahon yun mga kalyabe. Mas malupit pa to kaysa sa papuntang Bicol ah. Doon sa ano, sa may Zigzag Road, Old Zigzag Road. Mas malupit to, ang ahon na to. Haba. Grabe. Bypass road to mga kalyabe, bypass road. Mula Angono, tagos dito sa tagos na po ito ng Tanay. Grabe. Ang lupit naman nun. Alright mga kalyabe, so nandito na kami sa may bitukang manok. Sa Zigzag. Ayan. Wow. Ayan o. Oh. Ayan mga kalyabe ah. Oh, diba? Ayan. Ay, Real Cube. Nandito pala ang Real Cube. Ayun o, Real Cube. Kuiba yan doon, kuiba. Ayun. Tingnan pala mga kalyabe, kuweba. Kuweba nga. Oh, nasa Zigzag na kami mga kalyabe. Oh, tingnan yung mga bahay na sa baba oh. Oh. Oh, landslide oh. Ayan. Oh, tingnan nyo yan. Oh, tingnan niyo sa mapa ko oh. Nananahimik na si Roger. Kinakabahan niya sa kalsada. 300 meters, turn right. Ayan mga kalyabe. Wow, grabe. Grabe Zigzag to. Akala mo nasa Atimunan eh. Oh, tapos lilikong-liko dito. Tingnan nyo mga kalyabe pagliko ko dito. Grabe. Ayan. Tingnan nyo to kung gaano to kaliko. Kasikong-siko. Ayan o. Ayan o. Yun o. Ayan. Grabe. First time ko makadaan dito mga kalyabe. Ah. Pag mahina-hina ang preno mo pala, huwag kang dumaan dito. Delikado. Ganda naman ang kalsada dito. Ito bang Marilaki? Ito
Dito ba yung mga may nagbe-banking? Hindi naman eh. Oh, grabe naman to. Tapos may sikong-siko pa ulit dito mga kalyabe. Tingnan nyo mamaya, sikong-siko. Yun ang sikong-siko yan dito. Yun sa dulo. Aakyat pa pala tayo dyan sa bundok. Yun oh. Yung nakita natin kanina sa taas, yun na yun. Mga kalyabe, dito na pala yun. Welcome to Barangay Dalig. Ayan. May resort dito, Belia Sampaguita Resort. Wow, ang ganda naman dito. Isipin mo mga kalyabi, doon pa kami galing sa taas oh. Pag nagkamali ka talaga. Ayan, to Teresa, Tanay na susunod dito mga kalyabe. So malapit na rin pala tayo sa pupuntahan natin. Tanay, Morong, Baras. Dito ang daan. Grabe, nakakagulat na mayroon din pala kalsada dito. Akala ko talaga mga kalyabe, yung zigzag na madadaanan, matindi na yung yung sa may bitukang manok. Mas matindi pala to dito. Hayop na to. Parang ayaw ko nang umuwi. Ayan. Ayan, nag-aayos sila ng drainage system dito. Dito tayo. Continue for 11 kilometers. Ayan, narinig niyo mga kalyabe, 11 kilometers pa. Alright, so update ko ulit kayo mamaya mga kalyabe. So akala ko nasiraan, naplatan lang pala. So buti mayroon silang tire inflator. Ayan, mayroon silang panghangin sa gulong na so yan kasi mga kalyabe, kaya ako huminto kasi gustong-gusto ko talagang matulungan kung nasiraan naman talaga. Pero dahil nasa flat lang, ayan, may vulcanizing shop. At buti na lang mayroon silang baon na portable na panghangin sa gulong, compressor. Ayan mga kalyabe, grabe ang sigsag dito. Ayan, kaya dito daming dumadayo ng mga riders eh. So makakit talaga dito mga riders mga kalyabe. Pero dapat maging responsable naman kasi hindi lang naman tayo yung dumadaan dito. Katulad yan, may mga kapwa din tayo mga motorista o riders na bumibiyahe dito. So kapag once na maaksidente tayo, mabulaga, ay ang halimbawa nagkamali kayo at nadamay yung mga kasabayan natin na dumadaan lang, so kawawa naman. Paano na lang kung pamilyado? Kawawa yung pamilya ng madadamay mga kalyabe. So yan ay advice ko lang, hindi naman sa nagmamarunong po tayo, kundi bilang isa sa dating nangangarera ay nagbibigay lang din po ako ng payo para sa inyo. Ayan, isipin nyo yan mga kalyabe oh. Sobrang sarap dito talaga kung tutuusin. Oo, kahit ako mga kalyabe, sarap dito magmotor. Aminado akong maganda dito magmotor.
Pero dapat nasa tama naman. Yung hindi po yung maglalaro tayo dito dahil hindi naman po ito laruan. Ayan, daming kainan dito. Kasi tambayan talaga to ng mga riders, mga kalyabe. Lalo na bukas to. Ay, ang Yan, ganda ano oh, yun bangga? oh. Ganda oh. Takbo. Ang ganda no. Kala ko na bangga na takbo. Natakbo yun eh. So sino ba naman mga kalyabe ang hindi makakaakit sa lugar na to? Sa ganda. Oh. Ayan, para kang nasa Tagaytay na rin. Ayan, may mga kainan. Ayan oh, ang daming kainan. Katulad nito mga kalyabe, double yellow lane, bawal na bawal po tayo mag-overtake dyan. Kaya tingnan nyo, kahit mabagal po yung sinusundan ko, ay talagang hindi ako nag-overtake kasi double yellow lane po yan mga kalyabe. Ayan, okay lang tong broken arrow na to mga kalyabe. Ayan, broken lane, pwede ka mag-overtake dito na may halong pag-iingat. So ganda, ang ganda talaga dito mga kalyabe. Hindi kasi mainit kasi umuulan. Hindi talaga mainit, umuulan eh. Walang iya to si Maki ah. Ito mga kalyabe, Antipolo patagos to ng Tanay. Mula Antipolo tagos ng Tanay, Marilaki Highway. Isipin nyo mga kalyabe, dati pinapanood ko lang to, itong kalsada. Sino bang mag-akala na mapapadaan ako dito? Ayan mga kalyabe, so update ko na lang kayo mamaya-maya ulit. Alright mga kalyabe, so nandito tayo ngayon sa Marilaki Highway. Ayan. So ito yung Devil's Corner na tinatawag. Dito yung marami yung pabanking-banking. Dito yung mga maraming nagpapapitik-pitik. Ayan. So dito yung maraming na-aksidente na mga riders mga kalyabe. Ayan. So mamaya pagbalik, papakita ko din sa inyo yung mga nadidisgrasya dito ng mga sasakyan. Kasi ito mga kalyabe, hindi ito biro yung kalsada na to. Hindi ito laruan para dito po tayo magkakarera, maglalaro. Ayan, hindi po ito playground. So dapat pag nandito po tayo dumaan, maging aware po tayo lagi. Mag-iingat po tayo para hindi maging kwento yung buhay natin. Ayan. So ito po yung Marilaki Highway. Ayan, tingnan nyo. So dapat dito ay kontrolado po natin yung mga speed limit natin. Ayan. Kontrolado natin ang speed limit natin dito mga kalyabe. Kasi ito talaga ay accident prone area po talaga ito. So marami talaga dito yung mga maaari mga aksidente. Kasi ito ay napaka-zigzag mga kalyabe. Zigzag na, ahon pa. So pagpabalik naman kayo, palusong. So delikado sa mga biyahero. Kaya kunting ingat lang po kapag dumaan po tayo dito. Ayan.
mga tambayan ng mga pitik. Ayan, yan dito po. Ayan. Ito po yung mga kung napapanood ninyo na mga nalalaglag na mga riders. So yun, may sticker corner sila. Ayan. Ito po yan mga kalyabe dito. Sigsag na po yan dito. So dapat dito ingat na po tayo. Palusong na po yan mga kalyabe. Ayan o, palusong po yan. Pabo. O yan, tingnan nyo mga kalyabe. Tapos mag-overshoot ka dito, magpatuloy-tuloy ka ng pagtakbo ng motor, ma-overshoot ka rito, wala na, kwento na lang ang buhay natin. So kailangan dito kunting ingat kapag dito tayo dumaan. Lalupat yan, maraming mga aso. Ayan, hindi po natin masasabi yan mga kalyabe, bigla na lang tatawid yung aso. Sita. Ayan, buti na lang at meron na tayong checkpoint dito ngayon kasi dito po ay laging nagkakaroon po ng aksidente dito. Ayan, dito. So dapat po dito magmi-minor po tayo. So ako, dahil hindi ko talaga kabisado tong lugar na to, ang takbo ko ay 40 lang. Kasi ayaw ko mga kalyabe, ayaw ko na maging kwento na lang ang buhay ko. Ayaw kong sayangin ang buhay ko. Kahit pa sabihin natin na 4 wheels ang dala natin mga kalyabe, kasi meron din tayong kapag hindi tayo mag-iingat ay may makakasalamuha din tayong mga riders na mga pasaway. Ayan. So mahirap kapag nabulaga tayo tulad nito. Yan, itong mga paborito ng mga naglalaro dito eh, yung mga kurbada na to mga kalyabe. Yan, ito ang pinaka spot nila. Ito yung Devil's Corner. Ayan. Ayan, dito. Ayan. Ito talaga yun. Yan, dito sila nagbabanking. Kaya dito marami nagkakaroon ng aksidente dati ng mga nakaraan kasi ginagawa nilang laruan ito mga kalyabe. Isipin mo, dalawa lang po ang gulong ng motor natin. Kapag nagkamali lang po tayo dyan, patay. Kwento na lang ang ating buhay. Ayan. Kaya konting ingat at konting disiplina din sa sarili. Kapag nagmamaliho po tayo, huwag po tayo magmamayabang. Ayan. Kasi mga kalyabe, sinasabi ko yan, dati din po kasi akong karerista. Nangangarera po talaga ako dati. At ilang beses na rin po akong muntikan na rin ma-aksidente, pero dahil nga sa iba yung pag-iingat ay naiiwasan ko po yun. So mahirap kasi mga kalyabe na porkit kampante tayo ay talagang sasabihin natin, hindi, sanay na ako, nangangarera ako. Hindi po ganun mga kalyabe. Kung tunay kang karerista, dapat po may disiplina ka sa sarili mo. Dapat alam mo kung ano ang tama at alam mo kung ano ang mali. Sa pagpapatuloy ng mga sasakyan mga kalyabe, dapat may tama ka rin, may tamang lugar para magpatuloy ka ng sasakyan. Kapag kabisado mo na siguro ang kalsada, pwede yun. Ayan.
Pero pag kahit kabisado mo mga kalyabe, kung ganito kasigsag ang kalsada, wag na wag ka pong magpapatuloy ng takbo para iwas po tayo sa isang kwento. Ayan, kwento ng buhay. Mahirap kaya gawin mong kwento yung buhay mo? Mahirap yung mga kalyabe. Ayan, ito po yung mga tambayan ng mga riders dito, itong area na to. Paborito nila to kasi mga kalyabe, mayat maya sigsag, kaya dito nagpalalaro sila, papayabangan. Ayan, mahirap yun. Lagi po natin tandaan na yung buhay natin ay iisa lamang. Tandaan din po natin, walang binibintang kamay sa palengke. Paalang pata, baboy. Paanang manok, paanang baka. Ayan. Yan po lagi natin tandaan. Kaya ako tutusin mga kalyabe, ako napakakaskasero ko, pero dito talagang nilagay ko talaga sa maayos ang pagpapatakbo ko. Kasi hindi ko talaga, aminado talaga ako mga kalyabe, sa ganitong kurbada mahirap, baka bigla kang may mag-overshoot na sasakyan, ay madadali ka, mabubulaga ka. Mahirap. Dito, yan, ito mga tambayan nila to, mga corner na corner. Buti na lang ngayon at may police visibility na dito ngayon. At himala mga kalyabe, wala ko nakitang mga grupo ng mga riders na nag-iipon-ipon dito. Siguro nga dahil nga sa ipinagbabawal na sila dito ngayon. Ewan ko lang kasi bukas Sabado Linggo kung meron pa rin. Pero sa ngayon mga kalyabe, wala ko nakikita. Nasiraan. Siraan na ba? Tanong natin. Nasiraan na ito. Pat lang. Flat lang. Tatanong ko na natin. Lang muna. Ito. Sige. Tatanong. Sir, ano nasiraan? Nasiraan po? Naplatan lang. Akala ko nasiraan po kayo. Mayroon ba diyang vulcanizing kang nakita? Wala po eh. Flat ba? Pero may reserva kayo? Meron sa napalta naman yun. Ano ko lang sa... Oo, kasi alam ko meron ka sa baba banda eh. Meron ba? Opo. Eh ako si Makinistang Pobre ho kasi sa YouTube. Ano ba? Si Makinistang Pobre ho sa YouTube. Okay. Opo. Kaya pag may nadadaanan kasi ako, tinutulungan ko po talaga. Ganun. Opo. Ano po yung inyong ano? Opo. Sige. Ipapalo ko po. Sige po. Makinistang Pobre po. Makinis pobre. Makinistang Pobre. Makinis ng pobre. Opo. Palo ko po. Thank you po. Ayan mga kalyabe, so akala ko nasiraan. Hindi naman pala. Check lang din natin, baka kaya natin magawan muna ng paraan para makabiyahe. Ayan. Doon banda sir sa baba, meron dyan vulcanizing shop. Meron daw po dyan. Dito, sa baba. Diyan na sa unahan. Kaya ko nahinto kasi akala ko nasiraan kayo. Flat lang pala yung gulong. Hindi na pa pala sa baba. Sige. Ayan mga kalyabe, sila shout out po sa kanila ni sir. At ride safe po sa kanila. Sige po. Nice mga kalyabe, so tingnan nyo yung isang pan na yun. Ayun palasubas magmaneho. Nag-over
overtake sa kurbada. O yan ang mga kalyabe, yan ang wag na wag ninyong gagayahin ha. Napakadelikado po yung ginagawa niya na yun. So okay lang sana kapag na-disgrasya ay siya lang. Paano kung may mabadamay siyang iba, diba? Ayan mga kalyabe. So may kasunod tayong ambulansya nga, nagdadaan-dahan eh. Ayan o, ambulansya nagdadaan nga sa likod. Ayan. Right, so madilim lang mga kalyabe. Sobrang dilim lang ng dinadaanan natin. Ayan, nalaglag o. Yan ang sinasabi ko kanina mga kalyabe, na kahit anong ingat mo sa kalsada, kung makatakbo ka ng balasubas na kasabayan sa kalsada, wala, madidisgrasya at madidisgrasya ka rin. Right. At salamat sa chewin ko dahil pinadahan kami ng kamuting kahoy at saka ng manok. So 4 na manok yung pinadala sa atin. Right.